Nakulong po ako ng 7.5 na taon. Ano po bang nangyari sa Oakwood? Nung Oakwood, ako ay isang junior officer at 2003 nangyari yon. Pero nung mga panahon na yon, laganap ang korupsyon sa Arroyo Administration at sa Armed Forces, ganun din. Yung mga gamit doon sa AFP, mga sira-sirang mga combat boots, yung mga weapons nila ay antiquated and obsolete. At ang isang very notorious na practice nun is yung pabaon sa mga generals. So lumalabas, pag magre-retire sila, ay nagkakaroon ng ghost procurement. O parang lumalabas, kunyari bumibili sila ng bala, pero yung pala, ito ay kinakash lang para pambaon sa retirement ng mga generals na magre-retire. Ngayon, nung nagkaroon ng gera sa yung all-out war nun sa Mindanao, lumabas na wala pala talagang bala yung AFP. Within 1 month, naubusan ng bala yung AFP, yung kalaban, yung MILF, dami nilang bala. So, kailangan natin mag-import ng bala just because of corruption. Tapos, ito yung mabigat. After nung 9/11 kasi yung pinabagsak yung Twin Towers nung time na yon, nagkaroon ng war against terror itong US. So may batas sila na nagbibigay sila ng pondo sa mga iba't ibang bansa na may mga lokal na terorista. Nung panahon na yon, ang Pilipinas, eventually, nagkaroon sila ng peace agreement with the MILF, parang ceasefire. So wala talaga tayong mga kalaban. Ang ginawa nun, inutusan yung iba't ibang units ng armed forces na magpasabog ng mga installations or buildings like yung Davao Airport, Cotabato Airport, yung Sasa Wharf sa Davao, yung mga Napocor Towers, mga sundalo ang inuutusan magpasabog. Tapos biniblame sa MILF para lang ma-access yung pondo nang galing sa US. Hindi na kaya ng mga junior officers na gawin yon, yung utos na yon. Kaya in addition dun sa problema ng mga corruption, mga gamit na luma, nag-decide kami, yung grupo namin, na ipaalam ito sa taong bayan. Hindi namin sinunod yung ganong utos at sinabi natin sa taong bayan. Yun ang punot dulo nung Oakwood incident na tinatawag. Dahil doon sa ginawa namin na yon, while it is very clear to us that it was our moral obligation to tell the people na may maling ginagawa ang gobyerno, but still, alam din namin na violation ito ng chain of command. Kaya dahil dyan, hinrap namin yung kaso sa amin. Nakulong po ako ng 7.5 na taon sa pakikipaglaban para sa tama. Dahil naman dito, sa Oakwood incident, nagkaroon ng drastic reforms sa sandatahang lakas. Kaya na-minimize yung corruption, na-increase yung professionalism. Kaya hanggang ngayon, maganda yung tindig at pananaw ng AFP. Eventually, nung naging senador ako, yung mga nirereklamo namin noon, yun naman yung mga naisabatas ko, yung pag-increase nung sahod, yung subsistence allowance, yung pasa ng AFP Modernization Law, kaya ngayon, very modern na equipment. Yun naman yung naging ambag natin sa lipunan as an indirect result of the Oakwood incident. Yung ganyang advocacy na anti-corruption, since nasa PMA pa lang ako, na-embrace na namin yun. Ako yung chairman ng Honor Committee nung panahon na yun. Yung Honor Committee, ito yung nag-i-instill ng Honor Code sa mga kadete. At I feel and I believe na being the chairman of the Honor Committee, kailangan I have to live up to that standard
kahit na gumraduate ako. At yun ngayon yung dadalhin ko sa Caloocan. Tatanggalin natin yung korupsyon sa City Hall na sa ganun, ma-free up billions of pesos sa pondo na ngayon ay nabubulsa. Ito ngayon ang gagamitin natin sa pagpondo sa iba't ibang benepisyo para sa mamamayan ng Caloocan.